Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Ako po mga kabibig, malapit na ang Pasko. At maraming nababasa kong mga komento ba na ang prayers nila ay sana si Pangulong Duterte ay makakauwi na sa Pilipinas. Or kahit hindi man sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, hindi lang sa ICC, at doon siya magpapasko kasama ang kanyang pamilya. Ay nako kabibig, sana no, wish granted to. Sana nakita ng ICC, ang pre-trial chamber, basta nakita nila ba kung ano yung pasabog ni Senador Amy Marcos para, they have to weigh, kanilang balansehin kung sino talaga at ano ang rason kung bakit nandun si Pangulong Duterte sa Dahig. Eto kabibigha, PRRD interim release verdict, malapit na. Nagpalabas ang ICC, ang dami yung INC, ICC, ICI, pero ICC to kabibig tungkol sa malapit ng pagbibigay ng kasi inappeal to nag-appeal ang defense team ni Pang Duterte at sana urgent request for interim release. Decision on the defense urgent request for interim release. Sana mapagbibigyan si Pangulong Duterte. So ito kabibig i-share ko sa inyo kasi yung iba excited nang malaman kung ano ang bagong development kay Pangulong Duterte. Ito kabibig basahin natin. The Appeals Chamber of the International Criminal Court. In the appeal of Mr. Rodrigo Roa Duterte against the decision of Pre-Trial Chamber 1 entitled Decision on the Defense Urgent Request for Interim Release and Renewed Request for Interim Release of 26 September 2025, pursuant to Article 83 of 4 of the Rome Statute and Rule 1582 of the Rules of Procedure and Evidence, issues the following scheduling order. Judgment and the above appeal will be delivered in the open court on February 28 November 2025 at 10:30 in the morning ba to or gabi ba? Done in both English and French, and the English version is being authoritative. Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza presiding. Nako, ilang araw na lang, 7 araw na lang at malalaman natin kung talagang ibibigay ng pre-trial chamber ng ICC ang interim release ni Pangulong Duterte. Kinakabahan ako kabibig. Kaya kailangan pa natin ng madaming prayers. Madaming prayers kabibig. Ikaw ba? Gusto mo ba si Pangulong Duterte ay sa Davao na magpapasko or kahit sa ibang bansa, basta kasama ang kanyang pamilya? Wala nang problema doon. Pero yung iba kasi, sisigaw na, wag, dapat managot si Digong. Sabi ni Charles Aki, Lord, please, this is the only wish we want for Christmas from you, the freedom of Tatay Digong so that he can celebrate Christmas with his family, children, grandchildren, Davaoenos, and all the Filipinos who love him. Lord, please hear us. Ito pa. Lord, sana ma-release na si Tatay Digong in Jesus' name. And I think the statement of Senator Amy Marcos and some evidences will help for release of PRRD. Sana manifesting, claiming that God will grant our prayers or PRRD will be home soon. Posible kabibig, nakaka-apekto kaya yung pasabog ni Senator Amy Marcos? Nako, nanday na rin po sa kondisyon Tatay Digong, hindi na raw po siya masyadong makaalala dahil sa katandaan niya kasi. To see is to believe. Mahirap maging kampante sa klase ng gobyerno meron tayo. Unfortunately, it wouldn't. Has nothing to do with the case. Let's all pray PRRD will be released soon. It will be a good Christmas gift to the Filipinos. Ito pa. Kayong mga mangmampuro pag ang ginawa ni Bibian bilang diba plus 3 mga kabibig, ito yung mga komento ng mga at ito kabibig, si Kitty Duterte ay talagang naghahain ng urgent motion sa Korte Suprema. Oo naman. Di ba nakita naman natin si Kitty Duterte, ito kinumpirma ng
Panelo Law Office, legal counsel ni Veronica Aquino Duterte, ang paghahain niya ng urgent motion to resolve and to direct respondents to facilitate the immediate return of former President Rodrigo Roa Duterte sa Korte Suprema kaugnay ng pinagsama-samang habeas corpus petition. Batay sa Facebook, ito kapibig di ba naghain si Kitty at sana mapanigan at sana mabigyan naman, di ba? There's no harm for trying, di ba? Yun ang sabi ng ilang netizens. Sana natin kabibigyan. Kini Duterte naghain ng urgent motion sa Korte Suprema sa agarang pagbalik kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Naghain ngayon no November 18, so last November 18, ang Panelo Law Office Legal Counsel ni Kitty Duterte ng isang urgent motion to resolve and to direct respondents to facilitate the immediate return of former President Rodrigo Duterte sa Korte Suprema kaugnay ng pinagsama-samang habeas corpus petition. Ayon sa Law Office, ang motion ay inihain dahil sa umunay matagal na pananahimik ng Korte Suprema. Bakit sila nanahimik? Hinggil sa mga petisyong nakabinbin pa mula pa noong March 12, 2025. Grabe naman. March 12 pa ito, tapos hindi inaksyon na ng Korte Suprema. Bakit Korte Suprema? Bakit hindi kayo nag-aksyon? Diba? Na humiling ng agarang aksyon laban sa umano'y extra legal detention o illegal na pagdala kay PRRD sa International Criminal Court kaugnay ng kasong crimes against humanity. Batay sa post, binigyan din ng motion na ang kawalan ng desisyon ng Korte Suprema ay maari magdulot ng lalo pang paglala ng kalusugan ng dating Pangulo o hindi makataong pagpanaw sa banyagang kustodiya. Pagpanaw pala. Hiniling din ito na panagutin ang mga opisyal na umano'y nasa likod ng illegal abduction at pagsuko kay PRRD sa ICC at pigilan ang karagdagang paglabag ng karapatang pantao at due process. Kabilang ang sinasabing banta sa pagkaharap ng kaparehong sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa. Binanggit din sa motion ang matagumpay na repatriation ng dating Congressman si Arnold David Jr. kahit pa tinanggihan ng Timor-Leste Court of Appeals ang extradition request bilang patunay na may kapasidad ang pamahalaan na isauli si PRRD kahit may inaasahang pagtutol mula sa ICC. Sa pagtatapos ng pahayag na nawagan ang Panelo Law Office sa Korte Suprema na kumilos ng mabilis upang igiit ang rule of law at matiyak na ang mga lantad sa paglabag ng matayang karapatan ay hindi manatiling walang kaparusahan. Diba? Sana kabibig, sana na ang Korte Suprema ay umaksyon na. Matagal na pala itong Korte Suprema. Ano ang rason kung bakit matagal na kayong makapagbigay ng inyong kung ano ba ang petition na yung petition ni Duterte kung ano ang naging resulta. Matagal na to, March 12 pa to ha. Ano na ngayon? April, May, June, July, August, September, October, November. 8 months. Hindi pa rin makapagbigay ng resulta ang Korte Suprema. Bakit tulog ba ang Korte Suprema? Kaya nga si Kitty ng urgent motion to resolve and to direct respondents to facilitate the immediate return of former President Rodrigo Roa Duterte. Mahirap ba? Iwan ko ang gulo. Sana ang tawag dito, sana ay mapagbigyan at sana ay, di ba? Ay nako. So ano ang iyong komento dito mga kabibig? Pagbibigyan kaya ng Korte Suprema ang urgent motion ni Kitty Duterte or dead man na lang ang Korte Suprema? Ay ewan natin kabibig. At by the way kabibig, nagsalita na si Pangulong Duterte tungkol sa revelasyon ni Senator Amy Marcos. Opo, kabibig. Naku, ano kaya? No? Immediate unconditional release para kay Pangulong Duterte hiniling sa ICC. Sana pagbigyan, no? Kasi kailangan na to, matandaan si Pangulong Duterte. Mahirap ba? Ewan ko sa iba, parang galit na galit sila kay Pangulong Duterte. Ano bang nagawang kasalanan ng Pangulong Duterte? Pinaprotektahan lang tayo sa mga, lulong sa drogas. Yung gustong, ang tawag dito, napahamak tayo mga kabibig. Diba? Ay, naku kabibig. Sana,
tawag dito, mapagbigyan na si Pangulong Duterte na makauwi na ulit. O kailangan na niya, o kahit sa ibang bansa na lang, no? Doon siya mag-Christmas ba? Hanapin natin kabibigha yung reaction ni sa anak ni Pangulong Duterte, I think apo ni Pangulong Duterte, kung ano ang kanyang parang nagulat yata siya, nagulat. Oo, kung napanood nyo, hanapin nyo ang video, nagulat yata si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa revelasyon ni Senator Amy Marcos. Kasi sino pong mag-aakala na ang gagawin ni Senator Amy Marcos ay iyagyag ang kanyang kapatid, ilaglag ang kanyang kapatid. Diba? Hindi talaga. Ikaw ba na ano mo na predict mo na yun ang gagawin ni ang tawag dito ni Amy Marcos? Hindi, di ba? Hindi talaga kabibig. So maghintay-hintay tayo mga kabibig sa mga latest updates hinggil dito, and we're praying kabibig. Yung iba sabi magpapasko si Pangulong Duterte sa Davao City. Ay, wag muna kayo maganyan, prayers lang tayo kabibig. Kailangan talaga ng malawakang prayers ito, at pray natin na healthy si Pangulong Duterte, kung makakauwi man siya sa Pilipinas o hindi, or baka sa ibang bansa, at least ngayong Christmas ay makasama niya ang kanyang pamilya, ang buong pamilya niya, na walang tawag dito, walang cut off sa oras, hindi sila magmamadaling mag-usap-usap, makakain si Pangulong Duterte ng kanyang favorite food from Davao, o yung mga galunggong, o kung anong mga munggo, sinabawang munggo, yung mga paborito talaga, di kung sana makain niya ulit, para tapos magkalaman yung katawan niya, di ba kabibig? So yun lang po kabibig ang ating latest libak-libak for the we're praying. We really pray na sana makauwi na si Pangulong Duterte, or hindi man makauwi, ay makasama ang kanyang pamilya sa Pasko sa ibang bansa, kasi igagrant na ang interim release. Malapit na yan kabibig. So yan lang po kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.